Sa bidyong ito ay panibagong misteryo na naman ang ating matutuklasan. Panibagong kababalaghan na naman ang inyong matutunghayan ngayong gabi. Mabigat yung pakiramdam at mainit. Na-unlock natin yung mystery dito ng pagkaluskos. Sa gabing ito ay ating iimbestigahan ang 1960s na bahay dito sa Cebu, ang Campo 7. Ang bahay daw na ito ay sinasabing naging government office at kalaunan ay naging apartment na lamang at ngayon nga ay abandonado na. Parang may nakatingin doon sa bintana. Kung di mo to napasok, bigyan mo kami ng first impression mo dito sa lugar. Ito. Ang itsura ng bahay na ito ay pahaba, second floor at may kanya-kanyang CR at kusina. At ang level ng lupa dito ay malalim sa kalsada. Narinig ka namin. Pwede ka ba magpakilala? At ayon pa nga sa nakausap naming tanod, ay 3 na raw ang natatagpuang patay dito, malapit sa bahay na ito. Yap-yap nila. Tapos, pag tapo nila, hindi buo yun. Yung iba, nandun, yung paa, dito ang kamay. Kaya naman, sinubukan kong i-research. At ito nga, ang nakita ko. Goosebumps to dahil may sumasagot. Kasama ang Cebu Ghost Hunters na si LG, Teka, wala namang hangin na dumatampi sa akin kanina eh. Nakakadiri ron? Cebu Ghost Hunters Bro J. Nakuha ikaw bang lalaki? Atang mo ito ba? Isip-isip ba kung ibatog na o? At ang aking partner, si Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire. Gusto siyang sabihin, pero hindi pwedeng sabihin. Oo. May pumipigil sa kanya, tulad ng agay, masakit, parang may pumipigil sa kanya. At ang inyong lingkod, Norel Gas Trip ng Hellfire. Tulad ng madalas nating ginagawa, ay papasukin ko ito ng solo. Para sa akin ay challenging din ito dahil ito ang unang bahay na aming iimbestigahan dito sa Cebu. Grabe yung pater butas. At dito guys ay wala naman tayong napansin o naramdamang kakaiba. Kaya naman ay dumiretso na tayo sa kabilang kwarto. Okay. Meron na namang isa pang pinto dito. At sa pagpasok ko sa kwartong ito ay pansin agad ang pagbabago ng temperatura. Biglang uminit. At ito ay dahil kulob at walang makapasok na fresh air mula sa labas. Para-para yung style. Ganon din ito sa dulo kusina. Ang nafe-feel ko dito mainit. Siguro dahil walang hangin na pumapasok sa loob. Ito yung banyo. Ito yung butas kanina na pader na nakita natin. Yan yung kabilang kwarto. Ito naman yung dirty kitchen nila. Sira na rin. Ito yung likod nila. At bukod sa mainit ang kwartong ito ay wala na akong ibang napansin pa. Kaya naman ay didiretso na tayo sa kabilang kwarto. Last na kwarto sa ground floor. Doon sa pinakauna wala tayong naramdaman. Dito sa pangalawa mainit. So ito yung dulo. Malamig na dito kasi butas. Open yung hangin na pumasok sa loob. May akyatan. So pwede tayong umakyat dun sa taas. Okay.
same lang yung mga style, no? Kitchen sa pinakadulo. Tapos, okay. Meron pa dito. So, siguro kung magluluto sila sa labas ng bahay, merong sigurong big event. Mga kawaling malalaki na talaga. Dyan sila nagluluto. Papausok. Ngayon, dito na tayo mag-uumpisa ng explore sa second floor. Grabe, tumba yung Tingnan natin kung makakaakyat pa tayo sa taas, kung okay pa ba. Subukan natin to, ha. Okay. Patayin na natin to. Grabe, may mahuhulugan nito sa baba. Ang na-feel ko naman dito, guys, parang may nakita ako dun sa bintana. Pero siguro ko lang yan, gawa ng flashlight. Parang may nakatingin doon sa bintana, gumanon. Pero siguro na malikmata lang ako. Hindi siya nagpo-focus, ah. Bakit hindi siya nagpo-focus? Nag-focus na. At dito nga ay inakyat na rin natin ang second floor ng right side ng bahay na ito. At ang una kong napansin ay ang tila ba ay may nakasilip o nakamasid sa akin mula sa bintana. Pero hindi ko na lang ito pinansin dahil baka nag-a-adjust lang ang mata ko mula sa pagpalit ko ng ilaw ng camera. Pero mahalaga ang bawat detalye ng solo exploration na ito dahil mamaya ay pagsasama-samahin natin ang mga na-experience ng ating mga kasamahan at titignan natin kung magtutugma sa naramdaman din natin. May mga butas yung tingnan natin kung magtutugma ang mga naramdaman natin sa naramdaman nila. Papunta na natin yung next na kwarto sa kabila. Panikin na natin yung second floor. Okay. Ito, hindi na natin to mapapanik. Tala tayo dito sa kabila. Mahina na ang pundasyon ng oro, plata. Diba? Tama. O dito nag-umpisa ang oro, plata, mata. Plata, mata. Ano yun? Tumutunog-tunog. Ang napansin ko, tumayo ang ko dito, balahibo ko. Mamaya po makipag-communicate kami sa inyo. At sana ho makipag-usap kayo sa amin. Itong night vision, maganda to para magpapatay ka ng ilaw. Ayan guys. So kahit madilim, makikita mo pa rin. Papatayin ko yung ilaw guys. So ayan. Makikita nyo pa rin yung niya.
Hello, may kasama ba ako ngayon dito? Buksan pa natin para mas lalong luminaw. Naka night vision po tayo. Full black po yan kung makikita nyo. Wala hong liwanag sa paligid. Tanging ito lang na camera natin. Tama ba ang nararamdaman ko? May kasama ako ngayon dito. Pwede ba kayo magparamdam sa akin? Ganun din to. Pwede na rin siyang mahulog. At dito nga sa second floor ay nakarinig tayo ng tila ba naglalakad. At nang panikin ko nga ito ay nakadama ako ng konting kilabot. At ngayon nga ay tatawagin ko naman ang aking mga kasamahan para magbahagi ng kanilang mga experience sa pagpasok nila sa bahay na ito. Malaking tulong nga ito para malaman at malabel natin ang bawat kwarto. At malaman din natin kung saan ba tayo magkakandak ng ating spirit session para mamaya. So wala akong naramdaman dito sa unang kwarto. Kayo, ikaw. Wala pa dito. Ako, dito meron akong naramdaman. Anong naramdaman mo? Iba yung salubong ng hangin. Hindi naman may nagkataon lang na umihip yung hangin. Pero iba yung hangin na naramdaman ko. Saka may kilabot nung pinasok ko to. Kung i-rate ko dito, mas nasa ano lang, 60%. Meron naman yung parang may nakatingin lang sa'yo. Okay, dito sa ground floor yan, sa first room. Wala pa sa second floor ha. Kahit saan, parang may nakatitig lang sa atin. Okay. Nagila ako doon. Pero nasa labas. Pero ako kasi, ang sinabi ni Tol Black Sheep Ghost Trip, yung hangin na sumalubong, pwede kong questionin din yun eh. Kasi nga, open area to, may mga butas. Tagusang pati. Oo. May mga hangin na pwedeng pumasok. Maaring, parang normal, maaring gawa lang ng hangin. Hangin lang talaga. Dito guys, may nakarinig ba sa inyo ng parang naglalakad dito? O kaluskos? Mata. Ano yun? Tumutunog-tunog. Sa kusina, Meron. one footsteps, yung parang ganito. Ganon. Okay. Actually guys, di natin kiniklaim na ghost talaga. Yeah. Nagtatanong lang ako kasi baka di natin alam hayop pala yon o baka naman may paniki na tumama lang sa pader. So dito kasi guys, ang naramdaman ko dito, may konting kilabot ako dito, tumaas ang balahibo ko. Ang napansin ko, tumayo ang ano ko dito balahibo ko. Goosebumps. Ikaw, Tol. Sa tama, dito rin ako. Pag dito, pumunta ko dito kanina. Okay. Sinilabutan ako dito. Parang tumingin talaga. Sabi ko sa inyo rin na parang kinakabutan ako talaga dito. Okay. Nakuha ko yung mga na yan. Okay. Parang may tumitingin. Patay ako ng ilaw dito, yun nga. Sabi ko, papakaramandam natin itong taas ng bahay. Wala naman akong ibang naramdaman, pero yun nga, parang yung feeling nga na may nakatingin dito sa likod.
Nararamdaman yun, ano ko yun, na may nakatingin So, sa likod. okay. So, overall, out of 10, ilan ang percent na meron dito? Nasa yan, 6% to 7. 6, 7. Parang masaya siguro nakatira dito ba? Mga masasayang pamilya ang nakatira dito. Less negative eh. Tama, tama. Meron sigurong course na gustong pumasok, pero since nakita naman nila na masaya, positive, so hindi masyadong negative ang lumalabas sa atin. Kumbaga, Mga pakaramdam. pakaramdam ka rin. Next room. Second room na tayo, ground floor guys. Ang naramdaman ko dito, mainit. Pagpasok ko, mainit agad. So alam niyo na ibig sabihin yun, kulog talaga dito. Okay, dito, same. Kasi, yung energy dito sa gitna, mabigat siya around 80%. Bakit? Dati, may gumagawa dito na kabulastugan. So, meaning, yung mga addict dito sa dito sila gumagawa ng session. So, good thing is shout out kay Cap, nilinis nila. Okay, alam niyo ba, may isi-share lang ako. Kapag may kasalanan ng isang lugar, pwedeng tubuan ng demonyo. Isa rin yun sa possibility na ang init na naramdaman natin dito, hindi lang dahil kulog, maaaring may evil spirit. I agree ako. At yung lalo na yung mga negative energy na nangyari, particular doon sa lugar, kung saan yun nga, may mga negative ba, naiiwan yun, tol. Naiiwan yun at yun nga, pag yung pumapasok tayo sa mga ganitong abandon, nararamdaman din natin yun, lalo na yung bahay na talagang hindi na natapos yung mga away. Naiiwan din yun. Mabigat yung pakiramdam at mainit. Sa akin naman dito, wala akong naramdaman dito. Doon lang talaga. Second floor. Same tayo. Tama. So, di ko na napanik to dahil sira naman yung hagdan. Okay, so ang naramdaman ko naman dito, katulad same lang siya ng sa pinakaunang room, ground floor. May malamig na hangin na pumasok. Siyempre, open area na naman. May konting kaluskus pag akit natin, may kaluskus doon. May nakita ba yung daga? Meron. Meron na. Unang rinig ko, duda ko. Sabi ko baka mamaya mga yun nga, yung mga hayop. Kasi gawa nga nung gubat to. Sa abandon tayo, pwede talagang tirahan ng mga daga o aso, yung mga insekto. Sinilip ko, soon niya nakita ko madaga. Yun. So, na-unlock natin yung mystery dito ng pagkaluskus. Yung din na daga yung dyan namin din. Okay. Kung di mo to napasok, bigyan mo kami ng first impression mo dito sa lugar. So, hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ko sa first expression kung nakita ko yung lugar na to. Okay. So, para sa akin guys, nung pagpasok ko dito, tumayo ang balahibo ko. Pero, hindi ibig sabihin na spirits yun. Tumayo ang balahibo ko dahil sa itsura ng bahay na to. Nakakakilabot siya. Creepy ang look niya. So, iba kasi ang isilabot ng spirits versus dun sa ambience ng isang lugar. Sa looks ng isang lugar. Sa akin naman, nakilabot talaga dahil gawa nung okay ng bintana. Kapag pasok mo, parang may nakatingin talaga sa'yo. Parang may nakatingin doon sa bintana. Gumanon. Pero siguro na malikmata lang ang Iba talaga yung mga kilabot tingnan dahil open siguro sa mga bintana na to. Kaya ganito. okay. Ikaw, Tol LG, pareho lang tayo. Yung ambience. Di ba? Yung ambience, yung tsura. Then yung yung fear din na baka mahulog ka. Diretso ka sa baba. At dito nga ay nasala na namin lahat ng kwarto. At ayon nga, sa mga binahagi naming mga karanasan, ay napagpasyahan naming magsagawa ng spirit session o pakipag-usap sa mga kaluluwa dito sa left room, second floor. Narinig ka namin. Pwede ka bang magpakilala? Pwede ba ka magpaila? Dili. Sabi niya ayaw. Ayaw niya. Yung sumagot ho, kasama ka po ba sa tatlong namatay?
Katong nitubag, apil ba ka sa tulungan na matay? Sa unang bahagi ng aming pagtatanong ay mayroon agad sumagot at ang sabi, dili, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay hindi. At kasabay nun ay turn it off. Tila ba ay pinapatigil kami at pinapapatay ang hawak naming device, ngunit hindi namin ito naintindihan. Pwede rin mo klarohon? Apil ba ka sa tulungan na matay? Dito ay naulit na naman ang sinabi ng spirit box, ang salitang dili at turn it off. Babae ka to eh. Babae. Pwede ka ba magpakilala sa amin? Pwede ba ka magpaila sa mua? Dili. Paulit-ulit na kasi yung tanong eh. Ako dito ah. Tumatayo ang balahibo ko. Teka. Oh. Hangin. Ang lakas ng hangin na. Hindi. Hindi rin dahil sa hangin eh. Pero hindi yung kilabot. Goosebumps to dahil may sumasagot. Teka. Wala namang hangin na dumatampi sa akin kanina eh. Nakakadiri ron? Ikaw na yung nakadiri? Oo, dili. Amo, ano yun? Aha mo? Saan kayo? Nandito kami sa second floor ng first room. Maaari ba namin malaman kung nasaan ka ngayon? Nami sa second floor ka ron. Pwede mo na mo mahibawaan kung asa ka ron. At dito nga ay may muling sumagot sa amin at ang sabi, tuhod. At mukhang kumpirmado nga na ang kausap namin ay ang isa sa mga biktima ng chinap-chap at tinapon dito. Pero tila hindi namin ito maintindihan. Oo. So kung oo, saan ka po ngayon? Asa mo ka ron kung oo? Nakakadapita. Parehong klaro. Nakadiri? Asa mo kadapit dari? Dugo na ba ka nagtinga diri ya? Oo. Puro oo, mahirap. Matagal ka na ba nakatira dito? Sabi niya oo. So naon sa mga kadiri? Isa na tabo ni mo? Yung sub, sila. Ano tuloy, ano ko dito, may lalaki at babae sumasagot sa atin. Oo. Maghalo sila. Ano bang Mas namatay? malakas yung energy ng babae. Oo, Kasi mas klaro niya na isasabi sa atin yung ano eh. Malakas yung Mamaya, yung barangay tanod sa taas, tanongin natin. pwede natin tanungin kung ano yung mga gender ng tinapon dito ng mga bangkay na sinalvage. Tama. Isa ka ba sa biktima ng bangkay na tinapon malapit sa bahay na to? Usa ba ka sa mga biktima na gilabay diri doon sa anong balaya? Or usa ba mo o naaba ninyo? Oo, dili. Palihog tubag. Pila makubok diri ah. Naboy ko bang lalaki? Dili. Wala si pasabot ng dili. Kasi pasabot ni mo anong sikon tubag o dili. Ano yung ibig mong sabihin? Atong ikuan ba? Istik ba kung tugma-tugma ba? Kasi pasabot ni mo anong sige mo gawin mo dili. Agay. Agay? Ay, agay. Masakit. Tol, ano ko to? Para nababasa ko na. Ano? May gusto siyang sabihin, pero hindi pwedeng sabihin. Oo. May pigil sa kanya, tulad ng agay, masakit, parang may pigil sa kanya. At dito nga ay may sumasagot
At ang sabi, agay, na sa Tagalog ang ibig sabihin ay aray. At dahil nga dito ay tila ba nakuha na ni Black Sheep Ghost Trip ang posibleng nangyayari sa mga kausap naming kaluluwa dito. Pwede ba naming malaman kung anong nangyari sa'yo? Pwede ba na mo mahibawakan kung saan itabo ni mo? Pwede ba? Tabang yung narinig ko eh. Tulong yan. Oo. Babae. May pumipigil ba sa'yo? Nabay ka pugong ni mo? Nabay ka pugong ni mo? Meron. Meron. Babae yun. Oo. Babae sumagot meron. Kinsay ka pugong ni mo? Sino? Kinsa? Limit lang ang words na pwede niya sabihin dahil baka mahuli siya o baka sinasaktan siya. May sumagot lalaki. Pwede ka motubag o dili? Wait lang. Asa day ka? Nanakas palibot ron? Nandito ka lang ba sa paligid? Narakas palibot? Paliho ko tubag. Ito na ba ang pinaka-safe place mo? Muna ba na yung pinaka-safe na lugar para nimo? Ano sabi? Dili. Ano naman? Bakit dili? Anong permente mo na dili imong tubag? Gaya pa daw naglaing tubag. Nabay ka pagumi mo? Baka keyword yun. May something siya na anong... Dili mo gusto ng istorya or dili Dili ka gusto nga na kami dire? Ayaw mo nandito kami? O ka nang kapugong ni... Oo. Ayaw niya na nandito tayo. Pwede ba niyo may isulti kung saan tabang among mabuhat? Ang silikag ingon og dili? Asa ka sa gilabay diri no, katungkuan. Salvage. Yung sumagot ng lalaki, no? Mura, parang lalaki kung tigil sa kanya. May, oo. Parang lalaki kung tigil sa kanya. Pagkira lang magsalita ng lalaki. Usually ito yung mga ganito kasi, kaya hindi sila makapunta din sa taas, hindi nila mahanap yung liwanag. Gawa nung may pumipigil sa kanila. Yun na nga yung mga demonik. Tigil lang demonik. Isa agad ba? Nga ba yawa diri? Nga kauban na mo ron? Nga may gapugong ninyo? Kubaga daw. May demonyo ba na pumipigil sa inyo? Nagigap. Babae! Agay! Sabi niya? Nagiyawa dito. Agad. At dito nga ay tinanong na ni LG kung may demonyo nga ba silang kasama dito sa bahay na ito. At tila ba nag-confess ang isa sa mga kaluluwa dito. Kasabay nun ay ang aray na hudyat ng pananakit sa kanya nung kung sino man. Because parang hindi tayo sinaktan siya. Para hindi siya makapagsalita. Tama. Sa Tagalog, aray yun eh. So, Sinigaw siya? gikulong mo anang yawa ron? Kung ang balibo ko. Kasi Hindi makita sa video ko. Di ako. Tumataas yung balahibo niya. Guys, Parang nasa ano ko lang ah. Sa likod ko lang. Ito? Isa man yung pasabot ano? Parang sa likod ko talaga. oo nga. Nasabi ka dyan, batay ka Di dyan. ba sabi niya magbantay? Kasi baka nasa, nandun siya ba Naka sa likod ni masipaan ko. Juliper? Oh? Naka sa diha. Nakakadire? Naka sa diha. Sabi niya, naka sa diha. Yes. Nadinig niyo? Naka sa diha. Nakasipaan ako. Babae.
Talasan niyo yung pandinig ninyo, naririnig ko. Focus na focus ako sa mga babae. So ang babae ni nga tinuod or yawa ni. Baka mamaya demonyo lang magpapanggap babae. Oo. Pucha. Naririnig ninyo? Talasan niyo yung pandinig. Oo, hindi. Oo. So yawa ni naadri sa likod ni Jaliper. Wala. Wala. Uno. Ha? Lalaki. Yung mga salita niyo, parang pinipigilan ba? Yung lalaki, tigis ka niya eh. So nagiyawa din no? Yes. Patay. Babae ang eskultarong, ang salita ng maayos, babae ang salita ng maayos, ang lalaki naman parang iiba yung So may demonic dito. Yung demonic na narito, pwede ka bang, pwede mo bang patunogin itong device na nandito? So kaning yawa nga naader eh. O kaning demonyo, kuno nga naader eh, pasigaa daw na. Pwede mo pasigaa na? Oo. Sige daw, pasigaa daw. Among imo ba, dire? Paduol na mo nimo? lakas ng hangin na. Ano? Lamig nila, nila. Dito naman ay tila ba may orb na biglang lumitaw galing sa REM pad at lumutang. Pero maaari ding isa lamang itong refleksyon na nanggagaling sa liwanag kung saan man. Kayo na ang humusga. Oo. Lamig na. Dahil sila lang mata. Lamig na. Ano yung feel mo ba magpa-feel lang yan? Lumalang yun. Malamig eh. Ito, lumalang yan. Kasi pasabot ano yung bugnaw ron? Ito, malamig dito. Lamig na. Hindi sa akin malamig. Naka sa mga tubangan ka raw? Ito, hindi sa akin malamig dito. Nasa harapan ba kita? Nga ba kasi yung atubangan? Ito ni nasa yung atubangan? I-cleanse natin yung bahay after nito. So kung yun lang ang maaari namin maitulong sa'yo para makatawid ka na sa other side, gagawin po namin yun. At least sana mapuntahan mo dapat mong puntahan dahil hindi ka dapat nandito. Dapat nakalaya ka na dito sa lugar na ito. Connect ko lang. Kaya siya always nagsasabi ng dili kasi hindi siya pinapayagan REM pad. ng kinukulong na nagkukulong sa kanya, which is yung demonyo. Question tayo, response niya dili. Question na naman, always talaga dili kasi kinukulong to na nandito, ayaw niyang pasalitain. Tama. Dili. Ganito din yung mga response ng mga kaluluwa na kinukulong ng demonyo. Example ginawa ng pelikula to, yung sa Conjuring. Di ba yung matanda na nandoon namatay sa sopa niya, yung matanda, no, always no lang yung response niya kasi hindi siya pinagsasalita ng demonyo na nakokontrol sa kanya, na kinukulong siya. Ganun yung mga nangyayari. Kaya yun. Kaya may limit yung salita na ginagamit nila. Dili lang. Dili lang always. Yun? Hindi. Agay, yan ha? Agay, agoy. Ibig sabihin, sinaktan siya eh. Kapag bawat nagsasalita siya, nagsusumbong siya sa atin, sinasaktan siya. Sinasaktan siya. Yun. Pinapalabas niya dito na mahina tayo, kaya niya tayong linlangin. Because this is a demonic entity yung nandito. Pinapalabas niya na okay yung lugar, pero may kinukulong pala siya dito na ayaw niya na ma-discover natin, na ayaw niya na matulungan natin, malaman. Dito ay nalaman na nga natin na ang mga nakausap namin ay mga biktima ng salvage at chinapchap at itinapon malapit sa bahay na ito. At sila nga ay naghihirap sa kamay ng demonyo at patuloy na sinasaktan. So tuwing sila ay humihingi ng saklolo. Pero meron pa tayong hindi alam sa mga taong biktima sa lugar na ito. At yun ay ating aalamin sa tanod na nag-aabang sa atin sa labas. Sige, kanang kasi gender sa mga ipagpay diri. Take ko. Yan sa gender sa ipanglapay diri.
Ay babae. Oo. Kaya naman ko yung mga ang kasagaran gid sing tubag sa mga dito sa ubos, babae ang kasakitan, di siya pastoryahon. Kung naibawan karon gikan nimo lagi ilabay din ang babae. Kaya tinapon talaga daw dito ng babae. Pwede mo bang sabihin kuya kung anong ginawa sa babae? Sige buhat sa babae. Yung babae, yung narinig yung balita sa Minglanilla de Cahoms noon, yung sinyap-chap nila. Tapos, pagtapo nila, hindi buo yun. Yung iba, nandun, yung paa, dito ang kamay, doon sa dulo, yung ulo. Yun ang masaklap na nangyari sa kanila. So confirm may babae. Sakto. Sobrang brutal ang pagkamatay. Oo. Chap-chap eh. Pinag-iwahiwala yung mga katawan. Tinapon kung saan-saan. Bukod sa babae, may iba pa bang namatay dito? Oo, meron. Yung nandyan, isa. Yung dito yung sa may puno ng kahoy, isa din. Mga babae. Lalaki yun ang dito. Yung dalawang babae na chinap-chat, yun lang ang tinapon dito. Oo. So naging spot talaga to. Oo. Malapit dyan sa bahay na yan. Oh, kasi yung sa manipis, doon ang paa. Dito ang kamay. Tapos kamay din doon sa baba. Tapos yung ulo nandun na sa may yung kurbada doon papuntang. Isa-isa nila Oo. tapon. Tinapon nila isa-isa tapos kinagat pa ng aso yung kamay. Kinain pa ng aso. Oo. Dinala, kaya nila nakita kasi dinala yun sa aso eh. Yung daliri. Binitbit pa ng aso. Oo, yung Daliri. daliri. Oo. Pucha. Ano na lang, di buto-buto na lang nung natagpuan. Oo, tapos yung ulo nandun sa may gutter. May sako? Nakasako ba? O Wala sir. ulo lang talaga? Wala na, yung kasi separate yun eh. Bagsak sila doon. Kasi dito kasi Bakit dito pa? Ano to? Madilim ang daan dito. Yun yung sagot. Saka bibihira yung... tayo nga kanina pa tayo dito pero tayo pa lang din yan nandito, di ba? Tulad ganito, oras na Wala talagang tao. wala nang mga dumadaan. Pag madaling araw sir, yun, Tahimik na. tahimik na talaga. Pag ngayon, magalaw alas 2, magalas. Thank you kuya. Sir Paraiso. Ang bawat isa sa atin ay hahantong sa kamatayan. At walang sino man ang makakaligtas dito. Pero walang sino man ang gustong mamatay tulad ng sinapit ng 3 biktima na chinapchap at titinapon na lamang dito na parang basura. Sana ay muli kayong kinilabutan at natakot sa episode na ito. Ako po ulit ito, si Norel Gastrip ng Hellfire. Magandang gabi.